Bakit na naman marumi ang palikuran sa control tower ng Los Angeles International Airport? Ibinato ni Mike ang isang mop sa baguhang air traffic controller na Pilipino. Hindi ba't magagaling kayong mga Pilipino sa paglilinis? Bilisan mo na riyan alas 12, madaling araw sa loop ngang control tower. Tahimik na pinulot ni Jose Santos ang mop. Ang mga veteranong controller sa paligid ay nakita ang pangyayari ngunit walang sinuman ang umimik. Ito ang kwento na nagsisimula sa isang pangyayari kung saan ang isang Pilipinong controller na tahimik na sumusuporta sa paliparan ng hindi napapansin ng sinuman ay biglang tinrato na parang isang tagalinis dahil sa pang-iinsulto na kanyang nga senyor. Si Jose na tahimik na tinitis ang pakmamaliit habang ang lahat ay nagbubulak-bulagan. Ngunit dahil sa insidenteng iyon, dahan-dahang nagsimulang magbago ang hangin sa control tower. Sa oras na malaman ng nga veterano na ang taong kanilang minamalit ay ang siyang may hawak pala. Sa kapalaran ng buong paliparan, mapipilitan silang harapin ang isang bagay na matagal na nilang kinalimutan. Magagawa kaya ngang isang tahimik at mapakumbabang kilos na baguhin ang buong control tower? Ano ang mararamdaman mo sa kahulugan ng dignidad at katarungan na matagal nang hindi pinapansin? Ang Los Angeles International Airport LAX ay kilala bilang pinakamalaking hub airport sa West Coast ng Amerika. Mahigit 80 milyong pasahero ang gumagamit nito taon-taon at walang tigil ang pagdating at pag-alis ng mga eroplano araw man o gabi. Sa loop ngang 24 na oras mga flight mula sa buong mundo ang dumarating at umaalis. Mula sa Boeing 7047 hanggang sa Airbus A380, lahat ng uri ngang sasakyang panghimpapawid ay pumupuno sa mga runway. Ang pusoong operasyong ito, ang control tower ay matatakpuan sa taas na 100 metro mula sa lupa na may 360 degree na salaming pader na nagbibigay daan upang makita ang buong paliparan. Ang loop ng tower ay puno ng hindi mabilang na mga monitor at radar screen. Sa harap ngang bawat controller may 3 hanggang 4 na display na nagpapakitang real-time na location, altitude at bilis nga eroplano. Mula sa nga headset walang tigil na dumadaloy ang nga boses nga piloto, Ingles, Espanyol, Pranses. Isa itong internasyonal na espasyo kung saan naghahalo ang iba't ibang wika. Ang graveyard shift ay partikular na punong tensyon kung saan maliit na bilang ng mga tauhan ang may pasan na napakalaking responsibilidad. Sa gabi mahirap ang visibility at pagod na rin ang piloto kaya't ang isang maling desisyon ay maring maging sanhingang kamatayan. 3 buwan na ang nakalipas nung taksibol ng ma-assign si Jose Santos sa control tower na ito. Siya ay 32 taong gulang at nakapasa sa pagsusulit para sa air traffic controller ng Federal Aviation Administration, FAA ngang Amerika na may matataas na marka. Halos perpekto ang nakuha niya sa written exam at walang problema sa kanyang kakayahan sa Ingles. Lalo na sa simulation test para sa emergency situations. Ipinakita niya ang isang kahangahangang kahinahunan at tumpak na pagpapasya na ikinagulat ng ma-examiner. Kung titignan lang ang mga numero, si Jose ay isang napakahusay na talento sa matang sinuman. Ngunit ang katotohanan ay malayong-malayo sa mga numero. Mula sa unang araw na pumasok si Jose sa control tower, ang tingin ng veteranong controller ay malamig at puno ngang pagdududa. Ang hepe si James Harrison ay isang 55 taong gulang na veterano na nagbabantay sa tower sa loop ng mahigit 30 taon. Isa siyang tipikal na Amerikano mula sa Texas, may konserbatibong pananaw at may absolutong tiwala sa kanyang karanasan at pagpapasya. Ang kanyang ama at lolo ay parehong nagtrabaho sa industriya, ang abyasyon at ipinagmamalaki niya na ang kaligtasan sa himpapawid ay pinrotektahan ng mga Amerikano. Mula sa unang sandali na nakita niya si Jose, hindi niya itinago ang kanyang halatang pakainis. Narinig ko galing ka sa Pilipinas pero iba ang mga regulasyon dito sa Amerika.
Ang unang salita ni James ay hindi isang pagbati, kundi isang babala. Ang karanasan mo mula sa Pilipinas ay hindi kinikilala dito. Magsimula ka ulit sa umpisa. May bahid ng pagmamalit sa kanyang boses. Sa kanyang lamesa may malitratong kanyang pamilya. Ang kanyang asawa 2 anak na lalaki at mga apo lahat sila ay blonde at asul ang mata na mga Amerikano. Para sa kanya, ang pagpasok ng isang Asyano sa isang propesyonal na larangan ay isang bagay na mahirap niyang maunawaan. Ang iba pang mga veteranong controller ay hindi rin maganda ang tingin kay Jose. Si Mike Johnson ng 42, taong gulang na deputy chief, ay gumisi nang makita ang name tag ni Jose. Jose Santos ang hirap biggasin. Pwede bang tawagin ka na lang naming Joe, mas madali sana kung may American name ka. Si Mike ay mula sa New York at 20 taon nang nagtatrabaho sa control tower na ito. Ipinakmamalaki niya ang kanyang pag-angat mula sa ibaba at may tendensiyang malitin ang mga baguhan na madaling nakakuhang lisensya, lalo na sa mga Asyano. Mayroon siyang prejudise na hindi sila magiging epektibo sa emergency dahil sa language barrier. Sumagot si Jose na may ngiti. Isang pilit na ngiti ngunit inaasahan na niya ang ganitong sitwasyon. Alam na alam ni Jose ang prejudice na nararanasan ng mga Asyano lalo na sa isang konserbatibong industriya tulad ng abyasyon sa Amerika. Masaya po akong tawagin ninyong Jose. Hindi naman po mahirap, di ba, kahit sa kalmadong sagot ni Jose na kibit-balikat lang si Mike at tumalikot. Malinaw ang kanyang kilos. Wala siyang dahilan para mag-abala sa isang baguhan. Si Brian Smith 38 ay mas prangka pa. Ngayon lang ako nakakitang Pilipinong air traffic controller. Sigurado ka bang kaya mo, kung malakas ang accent mo sa Ingles? Baka hindi ka maintindihan ng mga piloto sa emergency. Si Brian ay ipinanganak sa Los Angeles at 15 taon nang nagtatrabaho sa tower. Hindi siya isang hayagang white supremacist, ngunit mayroon siyang hindi sinasadyang tendensya na tingnan ng mababa ang mga Asyano. Para sa kanya, ang isang mahusay na controller ay dapat isang puting lalaki at ang iba ay exception lamang. Hindi umimik si Jose sa mga narinig niya. Huminga lang siya ng malalim at umupo sa kanyang pwesto. Kung sasabihing hindi siya nagalit, iyon ay isang kasinungalingan. Ngunit natutunan na niya kung paano harapin ang ganitong sitwasyon. Huwag ipakita ang emosyon at tahimik na gawin ang kanyang trabaho, iyon ang paraan na pinili ni Jose. Ang pwesto ni Jose ay nasa pinakasulok at hindi kapansin-pansing lugar ng control tower. Hindi malapit sa bintana, hindi rin sa gitna, para bang isang posisyon na ginawa upang burahin ang kanyang presensya. Sa kanyang desk, walang bagong computer, isang luma at nag-isang monitor lang ang nakalagay. Ito ay kabaligtaan ng getisk na ibang kontrola na kompleto sa mamulunong kagamitin. Nagsimula na ang panahon ng pagsasanay. Karaniwan ang isang baguhang controller ay sumasailalim sa on-the-job training sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan sa ilalim ng gabay ng isang senior controller. Sa panahong ito dapat sundin ng baguhan ang lahat ng utos ng senior at matutunan ang mga detalyadong pamamaraan ng air traffic control at mga manual para sa emergency situations. Makikinig siya sa aktwal na mga komunikasyon sa radyo, matututunan kung paano makipag-usap sa mga piloto. At isa sa puso ang pagtugon sa mga emergency. Sa isang malaking hub airport tulad ng LAX, kung saan mahigpit ang mga regulasyon at komplikado ang mga pamamaraan, kailangan ang mas masusing pagsasanay. Dandang eroplano ang lumalapak at umalis araw-araw at isang pagkakamali lang ay maring mawi sa malaking trahedya. Ngunit ang pagsasanay na itinalaga kay Jose ay formalidad lamang at walang sinseridad. Pinaupos siya ni James sa tabi ni Janong, ngunit simpleng memea, basic radio procedures lang ang ipinaliwanag nito. Ang mga mahahalagang paksatulad
ang mga komplikadong emergency situations at mga teknik sa pagkontrol ng maraming eroplano ay halos hindi tinalakay. Ito ang standard na paraan para magbigay ng landing clearance. Ito naman ang paran para sa take-off clearance. Nakasulat lahat yan sa manual. Basahin mo na lang. Sa loop lang ng halos 30 minuto, tinapos ni James ang pagsasanay. Karaniwan dapat itong ituro ng maingat sa loop ng ilang linggo. Sa halip mas gusto pa niyang makipagkwentuhan ng mabilis sa Ingles sa ibang mga veteranong controller. Kapag nagtatanong si Jose tamat siyang sumasagot. Nasa manual lahat yan, mag-aral ka mag-isa. Kapag nagtatanong si Jose ng mga specific na kaso-sarkasmo ang isinasagot ni James. Di ba't maganda ro ang mga marka mo sa exam? Kung ganun dapat alam mo na yan kahit mag-isa ka lang. May bahid ng pagmamaliit sa sistema ng abyasyon ng Pilipinas sa kanyang tono. Sa katunayan, walang alam si James tungkol sa air traffic control sa Pilipinas. Simpleng ipinapalagay niya na mas mababa ang kalidad ng sistema sa labas ng Amerika. Sa tuwing naririnig ito ni Jose nakakalat, siya ngunit hindi nakbabaho ang kanyang ekspresyon. Ganun din ang ibang maka-senior controller. Inutusan siya ni Mike na magtimplang kape o mag-ayos ng mga dokumento magawaing walang kinalaman sa air traffic control. Ang mabaguhan dito nagsisimula. Kailangan mong masanay sa kung paano tumatakbo ang tower sa atmosphere. Iba ang sistema sa Amerika kaysa sa Pilipinas. Tumango lang si Jose at ginawa ang iniutos. Naktimpla siya na kape. Nag-ayos ang mga dokumento nagpunas ang mga mesa at naglinis ang banyo. Karamihan ang kanyang araw ay ginugol sa mga gawaing bahay at halos hindi siya nakahawak sa aktwal na trabaho ang controller. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi kailanman nakpakita ng pagsuko. Isang gabi abalagaya na dati ang control tower. Nakaupo si James nakikipag-ugnayan sa isang cargo plane na naghihintay lumapag habang si Jose ay tahimik na nakatitik sa monitor sa tabi niya. Sa labas ngang bintana maayos, na nakahanay ang mga ilaw ngang runway. Sa malayo kumikinang ang nga ilaw ngang siyudad ng Los Angeles parang mangga bituin sa lupa. Sa kalangitan makikita ang mangga kumukutitap na ilaw ngang eroplano. Noon nagsalita si Mike kay James habang tumatawa. James, kumusta yung barbecue? Nung weekend masaya? Bangumiti si James. Ayos lang, kasama ko pamilya, ko tuwang-tuwa yung mga bata. Sabi nga, apo ko lolo punta ulit tayo next year. May plano rin ako next weekend gusto mong sumama nag-usap sila nang walang kongnayan sa trabaho kahit na on duty. Para sa kanila ang night shift ay boring at ang pag-usap ang paraan para palipasin ang oras. Tapos sumulyap si Mike kay Jose at sinabi, si Santos nakapunta na kaya sa mga barbecue. Siguro wala kayong barbecue sa Pilipinas kahit meron hindi siguro may kukumpara sa karne NG Amerika. Malinaw ang superiority complex sa kanyang mga salita. Isang hindi sinasadyang prejudice na mas magaling ang kultura ng Amerika at mas mababa ang sa Pilipinas. Tinitigan siya ni Jose sandali at mahinahong sumagot. Nakatikim na po. Ilang beses na rin po sa Ma Beach sa California. Ang kultura ng barbecue sa Amerika ay talagang kahanga-hanga. Marami po tayong matututunan sa kultura na nagpapahalaga sa oras kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ngumisilang si Mike sa sagot ni Jose at tumalikot. Malinaw ang kanyang kilos hindi siya interesado sa sinasabi ni Jose. Idinagdag pa ni Brian, pakakaiba lang yan ng kultura. Narinig ko seryoso raw masyado ang nga Pilipino hindi marunong mag-enjoy. Nagtawanan sina James at Mike, hindi umimik si Jose. Sa halip binuksan niya ang kanyang notebook at muling binasa ang na aviation regulations ng Amerika.
Sa notebook na iyon nakasulat ng detalyado ang mga emergency procedures para sa dos-dosen ng uringang sasakyang panghimpapawid na may mga tala sa Ingles at Tagalog para sa bawat procedure. Boeing 737, 747, 747, Airbus A320, A320, A330 at Beijing Manga Private Jet to LED and Gulfstream at Cessna, lahat en katangyan eng bawat modelo uri engine hydraulic system. Electrical system ay nakatala ng detalyado, lalo na ang mga bahagi tungkol sa night flight at bad weather landing ay markado ng highlighter ng paulit-ulit. ILS approach procedures sa low visibility alternative operations sa kaso ng hydraulic system failure, emergency guidance para sa engine. Fire hindi lang ito kaalaman mula sa libro, kundi mga konkretong pamamaraan na magagamit sa aktwal na sitwasyon. Sumulyap si James kay Jose at bumulong masipak mag-aral. Pero ang fieldwork hindi natututunan sa libro. Lalo na ang air traffic control sa Amerika karanasan ang lahat. Kahit gaano karami ang alam mo walang silbi yan, may bahit ngang pangungutya sa kanyang nga salita. Ipinagmamalaki niya ang kanyang 30 taon ng karanasan at naniniwalang walang halaga ang kaalaman mula sa libro o exam. Narinig ito ni Jose ngunit hindi nakpakita ng reaksyon. Nagpatuloy lang siya sa pag-aral. Alam ni Jose na para makilala siya, rito kailangan niyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng gawa hindi salita. At alam niyang darating din ang pagkakataong iyon, sa loob ng 3 buwan, si Jose ay halos isang invisible na tao sa control tower. Hindi siya binibigyan ng mahahalagang gawain ng mas senior at hindi rin hinihingi ang kanyang opinyon sa team meeting o briefing. Maging sa lingguhang safety meeting ang upuan ni Jose ay nasa pinakasulok sa likod at hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magsalita. Nakaupo lang siya sa sulok tumitingin sa monitor at inulit ang simpleng trabaho ngang pagtatala ng mga komunikasyon sa radyo. Nungit hindi kailanman sumuko si Jose. Araw-araw, gumigising siya ng alas 4 ng umaga para mag-aral ng aviation laws ng Amerika. Pagkatapos ng trabaho pumupunta siya sa isang kalapit na flying club para personal na tingnan at pag-aralan ang cockpit ng mamalilit na eroplano. Tuwing weekend, binubuksan niya ang kanyang flight simulator sa bahay at palit-ulit na nagsasanay nga approach at landing sa LAX. Sa pader kanyang apartment may nakadikit na malaking mapangang LAX. Ang haba ang mga runway direction at mga frequency ng ELS, lahat ay nakasulat doon. May isang sikreto, si Jose na walang sinuman ang nakakaalam. Hindi lang siya isang simpleng air traffic controller trainee. Mayroon siyang 8 taong karanasan bilang aviation controller sa Philippine Air Force. Kaya niyang i-handle ang mahigit 20 uringang sasakyang panghimpapawid mula sa FA, 50 fighter jet hanggang sa C, 130 transport plane. Isa siyang eksperto sa pagtuhon sa emergency situations at may record na ligtas na pagpapalapak ng dandang eroplano. Ang kanyang specialty ay night flights, bad weather landings at emergency guidance. Sa kaso, ang equipment failure. Dandang beses na siyang nagtagumpay sa mga emergency. Landing sa gitna ng low visibility malakas na ulan at malakas na hangin. Kabisado niya ang maparaan ng pagtugon sa halos lahat ng uri ng failure sa eroplano. Sa Philippine Air Force tinagurian siyang boses na bakal. Dahil kahit sa anong emergency, hindi nanginginig ang kanyang boses at patuloy siyang nagbibigay ng kalmadong mautos. Isang beses isang fighter jet ang nakaroon ng engine fire habang nagsasanay. Ang piloto ay nagpanik at hindi na makabalik sa base. Sa loob ngang mahigit 1 oras pinakalma ni Jose
Ang piloto at matagumpay siyang ginabayan para sa isang emergency water landing sa dagat. Ligtas na na-rescue ang piloto at si Jose ay pinarangalan. Ngunit hindi niya ito sinabi kaninuman. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay sa Amerika at patunayan ang kanyang kakayahan nang hindi isinisiwalat ang kanyang nakaraang karanasan. Naisip niya kung sasabihin niya ang kanyang karanasan sa Pilipinas, kikilalanin lang siya nga tao dahil sa kanyang credentials, sa papel, hindi dahil sa kanyang tunay na kakayahan. Gusto ni Jose na makilala dahil sa kanyang tunay na abilidad. Gusto niyang magsimula mula sa wala at umakyat sa itaas. Ngayong araw nakaupo si Jose sa control tower, tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho. 2:00 nang, madaling araw ang oras kung kailan aktibo ang night shift. Gaya ng dati, hawak ni James ang radyo, nagbibigay ng landing clearance sa mga panggabing cargo plane. Ang ibang mga controller ay nakatutok sa kani-kanilang mga monitor. Sa labas ng bintana dumarating ang madidilim na ulap. Ayon sa forecast ng National Weather Service, inasahan ang makapal na hamog fog sa Los Angeles ang ngayong gabi. Nagbabala sila na posibleng bumaba ng husto ang visibility. Ang mamasa-masang hangin mula sa Pacific Ocean ay pumapasok at kumpleto ang makondisyon para mabuo ang makapal na fog. Ngunit para sa mabeteranong controller ang ganitong panahon ay pangkaraniwan na. Daan-daan libu-libong beses na silang nakaranas ng pagkontrol sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Isang payapang gabi. Walang sinuman ang nakakaalam na sa loob lamang ng 15 minuto ang buong control tower ay haharap sa isang kritikal na sandali. At sa sandaling iyon ang isang baguhang controller na binabalewala ng lahat ang siyang magbabago ng lahat. Ibinato ni Mike ang mop kay Jose. Hoy Santos! Marumi na naman ang banyo. Trabaho mo yan, di ba bilisan mo at linisin mo yan? Tahimik na tinanggap ni Jose ang mop. Hindi umimik sina James at Brian habang pinapanood ang eksena. Para bang normal na lang iyon sa control tower. Ito ang araw-araw na routine sa loob ang 3 buwan. Naglakad si Jose papunta sa banyo. Habang nakatalikot siya, pabulong na sinabi ni Mike, hanggang diyan lang talaga ang mga Asyano. Ano, sumagot si Brian habang tumatawa, nakapasa lang sa FAA exam pero sa aktual na trabaho walang silbi. Bagay na bagay sa kanya maging tagalinis. Ang kanilang tawanan ay umalingongaw sa control tower. Ngunit nakunwari si Jose na walang naririnig at nagpatuloy sa paglalakad. Hawak niya ang kanyang laging dalang notebook. Sa notebook na iyon, nakatala ang kanyang nakaraan na walang nakakaalam at ang kanyang kakayahan na walang nakakapansin. Tumingin si Jose sa madilim na ulap sa labas ng bintana at binuklat ang isang pahina ng kanyang notebook. Sa pahinang iyon may pamagat na bad weather emergency landing procedure at puno ito ng masulat kamay na tala. Binasa niya itong muli na parabang mayroon siyang kutob sa mangyayari. 2:15 ngang, madaling araw ang payapang gabi, sa control tower ay biglang mabasa ng isang tawag sa radyo. At ang tunay na kwento ni Jose ay magsisimula na pagkatapos maglinis ng banyo. Pakbalik ni Josie sa control tower, napansin niyang iba ang ekspresyon ni James. Ang kanyang mukha habang nakatitik sa monitor ay puno ngang matinding tensyon. Sina Mike at Brian ay wala na rin sa kanilang karaniwang kampanteng kilos. Seryoso, silang nakatingin sa maga screen. Mayroong mangyayari. Naramdaman ito ni Jose sa kanyang instinct. Tahimik siyang umupo sa kanyang pwesto at tumingin sa monitor. Sa radar screen may ilang tuldok ngang ilaw na lumilipat patungo sa LAX. Isa sa mga ito ay may irregular na galaw. Identification code N7742, isang private jet. Ang mamata ni Jose ay napako sa tuldok na iyon. Ang kanyang 8 taong karanasan ay nagsasabi sa kanya may mali. Mayroong mangyayari.
At makalipas ang ilang segundo ang kanyang kutob ay naging katotohanan. Mula sa headset ni James biglang umalingaw ang isang matinis na tunog na sinundan ng isang naalalang boses ng lalaki. Los Angeles Tower, November 7,742. Mayday. 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 The pilot has collapsed. His unconscious ang hangin sa control tower ay biglang nagelo. Akmang tatayo si Jose mula sa kanyang upuan ngunit agad ding umupo. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. Ngunit ang kanyang kamay ay nakapatong na sa kanyang notebook handang buksan ito sa pahina ng emergency. Sumigaw si James sa radyo. 7,742. Report your situation in detail. Sa kanyang boses, hindi may tago ang kabakahit na sa isang 3-0 taong veterano. At alam ni Jose na malapit na ang kanyang pakakataon. Huminga siya ng malalim. Ang 8 taon ng paksasanay ay para sa sandaling ito. Los Angeles Tower, November 7,742. This is a mayday. Ang boses ng co-pilot ay nanghinginig sa takot. Mula sa radyo maririnig sa kanyang boses ang pag-alala, kawalan ng karanasan at malalim na desperasyon. The captain suddenly collapsed. I think it's a stroke. He's unconscious. His breathing is shallow. What should I do? What should I do? Agad na umayos ng upo si James at nagsalita sa radyo. Ang kanyang 30 taong karanasan ay agad na lumipat sa emergency mode. N7742, this is Los Angeles Tower. Calm down. Please state your name and your current situation in detail. Ang nanginginig na boses ng co-pilot ay sumagot. Mark Thompson. I'm the co-pilot. I'm 26. I only got my pilot's license a year ago. I've only done 2 solo night landings. Without the captain, I can't do this. Nagmamadaling nag-operate ng computer si Mike. Searching for N7742. Lumabas ang impormasyon sa screen. N7742 is a Gulfstream G650. Private jet, 3 passengers, 2 pilots. Registered under medical air transport. Binasa ni Brian ang mas detalyadong impormasyon. Flight plan confirmed. It's a medical emergency transport. They're transporting a heart patient to a hospital in Los Angeles for an urgent transplant surgery. Departed from San Francisco an hour ago. Dahil sa mga salitang iyon lalong bumigat ang hangin sa control tower. Hindi ito isang simpleng emergency kundi isang karera laban sa oras para sa isang buhay. Huminga ng malalim si James at muling nagsalita sa radyo. Mark, tell me about the passengers. Is there any medical personnel on board? Sumagot ang boses ni Mark. Yes. Dr. Richards, a cardiac surgeon, nurse Sarah Miller, and the patient Tyler Anderson, 17 years old. He has a severe heart condition born with a defect. Tonight's transplant is his last chance. A donor was found, and they're waiting at the hospital. The golden time is only 18 minutes left. Ang boses ni Mark ay may halong hikbi. Please, help this boy. Please help this boy. Sa kanyang upuan tahimik na binuksan ni Jose ang kanyang notebook. Gulfstream G650. Alam niya ang modelong iyon, hindi lang simpleng alam. Noong nasa Philippine Air Force pa siya, may karanasan siyang gumabay sa 2 emergency landing ng parehong modelo sa isang joint exercise kasama ang US military. Ang isa ay dahil sa hydraulic system failure. Ang isa ay engine trouble. Parehong gabi. Parehong naging matagumpay. Sa kanyang notebook, nakaguhit ang detalyadong cockpit layout ng Gulfstream G650. Ang lokasyon ng bawat instrumento, ang posisyon ng mga switch, at ang mga emergency procedure ay nasa kanyang isipan. Ngunit hindi pa rin kumilos si Jose.
Alam niyang sa ngayon dapat ipaubaya muna ito sa mga veterano. Kung makikialam ang isang baguhan baka, lalo lang makagulo. Nagsimulang magbigay ng mga basic na utos si James kay Mark. Mark, first take a deep breath. You are a trained pilot. You can do this. I will give you instructions one by one. First, is the autopilot engaged? Sumagot si Mark. Yes, it's engaged. I can maintain altitude. But, landing. I can't do it alone. The captain always did it. I was just assisting. Sinabi ni James sa isang kalmadong boses. It's all right. We will support you. First, check your instruments. Look at your altimeter and tell me your current altitude, then your airspeed. Gamit ang kanyang 30 taong karanasan nagsimulang ipaliwanag ni James ang mga basic na pamamaraan kay Mark. Pagpapanatili ng altitude, pag-adjust ng bilis, pagkumpirma ng direksyon. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may pawis sa kanyang noo. Sinubukan din nina Mike at Brian na tumulong. Nahanap si Mike sa manual habang si Brian ay tiningnan ang weather data. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto, lalong lumala ang sitwasyon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mark sa radyo. Los Angeles Tower. We have a problem. The hydraulic system warning light is on. System B pressure is dropping. The red warning light is flashing. Tiningnan ni Brian ang screen at sumiga. Hydraulic system failure. The flaps and spoilers will be unstable. Deceleration during landing could be difficult, namutla rin si Mike. This is bad. A night landing with a hydraulic failure is difficult even for an experienced pilot. At para lalong sumama, nagsimulang kumapal ang hamok sa labas. Mula sa bintana ng control tower, unti-unting hindi na makita ang nga ilaw ng runway. Ang hamok ay nagsimulang bumalot sa paliparan na parang isang makapal na pader. Dumating ang ulat mula sa Weather Department. Control Tower. This is the Weather Department. We are issuing a dense fog warning. Visibility is dropping below 50 meters. The fog is forming faster than expected. Landing with an instrument landing system ILS is mandatory. Visual landing is impossible. Kinuyom ni James ang kanyang kamao. Hamok hydraulic failure, isang hindi sanay na piloto at limitadong oras. Lahat ng kondisyon ay nasa pinakamalala. Ang ganitong sitwasyon ay ilang beses lang niyang naranasan sa kanyang 30 taong karera. Ang boses ni Mark ay lalong naging desperado. Help me. I can't see anything outside. It's all white with fog. And the hydraulic warning won't turn off, doctor. Richard says the patient is struggling. We're running out of time. Please, mula sa background. Maririnig ang nahihirapang boses ng bata. Ma'am, it hurts. My chest hurts. I can't breathe. Maririnig din ang yak na ina. Tyler, hold on, sweetie. We're almost at the hospital. Hold on. Mommy's here. I'm right here with you. Habang nakaupo, pinapanood ni Jose ang sitwasyon. Sa kanyang kamay ang kanyang notebook ay may detalyadong diagram ng hydraulic system ng Gulfstream G650. Ang mga alternative procedures para sa System B failure, paraan ng pag-operate gamit ang System A, lang at manual flap deployment, lahat ay nakasulat dun. Ang paraan ng pag-activate ng auxiliary pump, ang PEC switch, sa backup power, lahat ay nasa kanyang isipan. Ngunit hindi pa rin nagsasalita si Jose. Alam niyang kung magsasalita siya ngayon, masasaktan niya ang pride ng mga veterano at baka lalo lang mapalala ang sitwasyon. Naghintay siya hanggang sa sandaling talagang kailanganin siya. Patuloy na sinubukan ni James na i-manage ang sitwasyon. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Mark kung paano lumipad na may mababang hydraulic pressure. Ngunit si James mismo ay hindi pamilyar sa detalyadong hydraulic system ng Gulfstream G650. Ang kanyang karanasan ay pangunahin sa malalaking eroplano tulad ng Boeing at Airbus.
Ang madetalyadong sistema ng private jets ay labas sa kanyang specialty. Mark, you should be able to fly with System A. Check the switch panel. There should be a switch for an auxiliary pump somewhere. Ang gunit ang sagot ni Mark ay puno ng paggalito. Which switch? There are so many panels. Green switches, red switches. There are a lot. Nagmamadaling. Tumawag si Mike sa manufacturer ang Gulfstream. Ang gunit dahil hating gabi nawala ng tao sa technical department. Isang automated message lang ang sumasagot. Our business hours are Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Sinubukan din ni Mike ang mga emergency contacts, ngunit walang sumasagot. Nahanap din si Brian sa internet ng manual. Nahunat walang detalyadong impormasyon na mahanap. I've called the emergency contacts but it's just an answering machine. I can't find a technician. The online manuals only have general information. Ang oras ay patuloy na lumilipas. Sa radar screen ng November 7742 ay lumilipad patungo sa LAX unit ang trajectory. Nito ay hindi. Stable patas baba ang altitude. Isang senyales na nagpapanik na si Mark. Natitirang gasolina 12 minuto. Golden time 10 minuto. Sa ospital naghihintay ang medical team sa operating room. Ang pusong donor ay nakikipakarera sa oras. Ang boses ni Mark ay halos umiyak na. I can't do this. Without the captain, the hydraulics are failing. I can't see anything in this fog. We're going to. Ang boses ni Dr. Richards ay suminggit sa radyo. Sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang profesional na kahinahunan ngunit may malalim na pag-alala sa kanyang boses. Tower, this is Dr. Richards. The patient's condition is rapidly deteriorating. His heart rate is rising and his breathing is becoming shallow. If we don't arrive at the hospital in the next 10 minutes, the surgery will be impossible. This boy will not make it. Narinig din ang boses ng inang bata. Ang kanyang boses ay haloong desperasyon at pag-asa. Please someone save my son. Tyler is only 17. He just graduated from high school. He was supposed to go to college. He loves music. His dream was to play the guitar. He hasn't done anything yet. Please, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa control tower. Ang bigat na. Mga salitang iyon ay dumagan sa puso ang lahat. Ang kinabukasan ng isang binatilyo ang paasa ng isang pamilya ay malapit ng maglaho, sinubukan ni James ang lahat. Tinangka niyang tumawa ng isang experience na Gulfstream pilot mula sa makalapit na paliparan. Ngunit dahil hating gabi hindi sila makontak o abutin ng mahigit isang oras bago makarating. The pilot in Long Beach is at home and unreachable. The one in San Diego will take an hour and a half to get here. Pinag-isipan din ang pag-default sa ibang paliparan, ngunit kulang na sa gasolina. The nearest alternate is Van Nuys, but we don't have enough fuel to make it there. Sinubukan din humingi ng tulong mula sa Coast Guard ngunit tinanggihan dahil sa hamok, masyadong delikado para sa isang helicopter. Sorry, but a helicopter flight is impossible in this fog. Flying in zero visibility is too high a risk for a secondary disaster. Pinunasan ni James ang pawis sa kanyang noo at tinitigan ang monitor. Sa radar screen, patuloy na hindi stable ang paglipat ng November 7742. Ang altitude ay pabago-bago at ang bilis ay hindi rin constant. Minsan bigla itong tumataas at minsan bigla itong bumabagsak. Nababasa sa screen na si Mark ay nasa state of panic. Sinabi ni Mike sa mahinang boses James. There's nothing more we can do. At this rate, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Umiling din si Brian. All we can do is position emergency crews at the likely crash site. Naintindihan ng lahat ang ibig sabihin ng salitang iyon. Iyon ay isang deklarasyon ng pagsuko. Natitirang gasolina 8 minuto,
Golden time, 7 minuto. Ipinikit ni James ang kanyang nga mata habang mahigpit na hawa ang radyo. Sa loop ng 30 taon ligtas niyang napalapak ang hindi mabilang na eroplano. Maraming beses na siyang nalampasan ang mga emergency. Engine failure masamang panahon mga pilotong nakpapanik naranasan na niya ang lahat. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay bago. Isang hindi sanay na piloto sira sa eroplano makapal na hamok limitadong oras at isang pasyenteng nakasalalay ang buhay. Lahat ng elemento ay nagsama-sama at ang kanyang karanasan ay hindi na sapat para tumugon. Mula sa radyo muling narinig ang boses ni Mark. Ngunit hindi na ito isang boses na humihingi ng tulong. Ito ay isang boses na malapit na sa pagsuko. Los Angeles Tower. It's no use. Doctor, Richards is calling the patient's family for a final goodbye. Mula sa background narinig ang nanginginig na boses ni Dr. Richards. Wala na ang kanyang profesional na kahinahunan. Mr. Anderson, it's you, his father. I'm so sorry. We did our best, but the situation is hopeless. Your final words to your son. Ang boses ng ama ng bata ay narinig mula sa telepono. Tyler, can you hear me? It's Dad. You were the best son. I'm so proud of you. I'll never forget your guitar playing. I love you, Tyler. Sumagot ang mahinang boses ng bata. Dad, I'm scared. I want to see you. I wanted more time with you. Humagulgol din ang ina. Tyler, Mommy loves you too. Always and forever. You are the best son. Nang marinig iyon tumulo ang luha mula sa mga mata ni James. Mayroon siyang 2 anak na lalaki. Mayroon din siyang apo na halos kaedad ni Tyler. Ang mukhang kanyang apo ay nag-overlap sa imahe ni Tyler. Tinakpan ni Mike ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at si Brian ay yumuko at ipinikit ang kanyang nga mata. Lahat sa control tower ay napuno ng pakiramdam ng kawalan ng magawa. Natitirang gasolina 5 minuto. Golden Team 5 minuto. Dahan-dahang ibababa ni James ang radyo. Bumulong siya sa mahinang boses. This is it. There's nothing more we can do. Ito ang kauna-unahang kumpletong pakatalo sa kanyang 30 taong karera. Sinabi ni Mike sa nanginginig na boses. Send the ambulances and fire trucks to the crash site. At least, to recover the bodies. Inihahanda na ni Brian ang pagtawag sa emergency services. Pakalkula sa posibleng lugar nga, pakbaksak pakposisyon, nga ambulansya pakantabay nga, mga bumbero. Ngunit alam nilang, lahat na hindi ito paghahanda para iligtas ang buhay, kundi paghahanda para kunin ang mga labi. Tumingin si James sa labas ng bintana. Ang hamog ay bumabalot sa control tower at wala siyang makita. Ang mga ilo ng runway, ang mga gusali ng airport, lahat ay nilamon ng hamog. Sa isang lugar, sa gitna ngang hamog na iyon, isang eroplano na may lulang 4 na tao ay lumilipat patungo sa kabilang buhay. At sa isang ospital, isang 17 taong gulang na binatilyo ang naghihintay na maglaho ang kanyang huling pag-asa. Sa operating room, ang medical team ay naghihintay na may pihati sa kanilang nga mukha. Wala ng oras para sa pusong donor. May luha sa mamata ni James. Isa siyang veteranong controller na may 30 taong karanasan, ngunit sa sandaling ito ramdam niya kung gaano siya kawalang silbi. I'm sorry, mahinang bulong ni James. I'm truly sorry. Nanginginig ang kanyang boses. Mula sa radyo narinig ang huling salita ni Mark. Los Angeles Tower. Thank you. You did your best. But we're giving up now. I'll prepare the passengers for the end. Sa sandaling iyon, si Jose natahimik na nakaupo sa sulok. Ay, dahan-dahang tumayo. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ang isang baguhang controller. Ito ay ang tingin ang isang eksperto na matagumpay na gumabay sa daan-daang emergency landing.
Ito ay ang tingin ng isang opisyal ng Philippine Air Force na sanay magdesisyon sa bingit ng kamatayan. Ito ay ang tingin ng lalaking tinaguriang boses na bakal. Hinakbang ni Jose isa-isa palapit kay James. Ang kanyang mahagbang ay matatag. Hawak niya ang kanyang notebook. Sa notebook na iyon, nakatala ng detalyado ang lahat ng emergency procedures para sa Gulfstream G650. Ang tingin ng lahat sa control tower ay napunta kay Jose. Itinaas ni James ang kanyang muha at tiningnan si Jose. Sina Mike at Brian ay nakatingin din kay Jose na may gulat sa kanilang mga muha. Tumayo si Jose sa harap ni James at sinabi sa isang tahimik ngunit matatag na boses, "Ginong James, ako na po ang bahala." Isang katahimikan ang bumalot sa control tower. Nachichirang, gasolina 5 minuto. Golden time, 5 minuto. Ang sandali kung saan magtatakpo ang buhay ng 4 na tao at ang determinasyon ni Jose ay malapit nang dumating. At ang tunay na kakayahan ng isang Pilipinong controller na walang nakakaalam ay malapit nang mabunyag. "Ginong James, ako na po ang bahala." Hindi nangingini ang boses ni Jose. Puno ito malalim na kumpiyansa at 8 taon ngang karanasan. Biglang nagbago ang hangin sa control tower. Tumingala si James kay Jose na may ekspresyon ng gulat at pagkalito. "Santos, anong sinasabi mo baguhan ka lang? 3 buwan ka pa lang dito. Hindi ito oras para magbiro." Tinitigan ni Jose si James ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay walang bahid ng pag-alinlangan. "Hindi po ako nagbibiro. Alam ko po ang hydraulic system ng Gulfstream G650. At ang alternative procedures para sa System B failure. Ang ILS precision approach sa gitna ng fog ay ang aking specialty. Ipaubayan ninyo po ito sa akin." Sumingit si Mike na parang natatawa. Malinaw ang kawalan ng tiwala sa kanyang muha. "Gulfstream, ikaw Santos, hindi ba't tagalinis ka lang ng banyo? 3 buwan kang hindi nakahawak ng matinong trabaho, anong specialty ang sinasabi mo?" Umiling din si Brian. "Wala tayong oras para mag-aksaya. James, dapat humanap tayo nga ibang paraan. Kabaliwan na ipaubaya ito sa isang baguhan." Ngunit hindi natinag si Jose sa kanilang masalita. Humakbang siya pasulong at inilatag ang kanyang notebook sa lamesa ni James. Doon, nakaguhit ng detalyado ang cockpit layout ng Gulfstream G650. Ang lokasyon at function ng bawat instrumento ay nakasulat sa Ingles at Tagalog. Ang pagiging tumpak nito ay parang litrato ng totoong cockpit. Ang partikular na nakakuha ng pansin ay ang seksyon na may pamagat na Alternative Procedure for Hydraulic System B Failure, kung saan nakatala ng detalyado at sunod-sunod ang mga hakbang. Hakbang 1 ay activate ang auxiliary pump. Overhead panel gitnang kaliwa. Bearing switch na may nakasulat na Hide Pump Aux. Hakbang, tukumpirmahin ang pressure ng System A. Panatilihin sa itaas ng 3,000 pounds per square inches. Hakbang 3 ay deploy ang flaps. Abuting ng dobleng oras kaysa normal. Dahan-dahan, 10 degrees sa bawat hakbang. Mayroon ding seksyon na guidance manual for fog. ILS approach na naglalaman ng mga paraan para sa psychological stabilization, verbal instruction methods at panic response procedures. Hindi ito basta kaalaman mula sa libro, kundi mga konkretong pamamaraan na magagamit sa totoong sitwasyon. Tinitigan ni James ang notebook at sandaling hindi nakapagsalita. Sumilip din sina Mike at Brian at nagulat sa nakita. Hindi ito simpleng pinag-aralan lang. Ito ay isang praktikal na manual na tanging isang taong may tunay na karanasan lang ang makakagawa. Sa sandaling iyon muling narinig ang sigaw ni Mark mula sa radyo. Someone help me. The altitude keeps dropping. It's over. The yoke is so heavy." Narinig din ang nahihirapang boses ng bata. "Mom, it hurts. I can't breathe. I can't breathe." Umalingaw-ngaw ang hagulgol ngang ina. "Tyler,
Tyler, mommy's here, please someone. Someone save my son, tinitigan ni James si Jose. Ilang segundong katahimikan. Iyon ang sandali ng desisyon kung ang isang 30 taong veterano ay magtitiwala sa isang buwang baguhan. Sa kanyang isipan iba't ibang bagay ang tumatagbo. Kung mabibigo sila, 4 na buhay ang mawawala. Ngunit kung wala silang gagawin hindi rin maliligtas ang 4. Ang notebook ni Jose ay napapakita ang tunay na kaalaman. Sa loob ng 3 buwan ginawa ni Jose ang lahat ng utos nang walang reklamo. Mayroong kakaiba sa kanyang kilos. At nagdesisyon si James. Dahan-dahan niyang inabot ang radyo kay Jose. Nanginginig ang kanyang kamay. Gawin mo, Jose. Ikaw ang huling pag-asa. Sabay na sumigaw sina Mike at Brian. James, are you serious? Entrusting this to a rookie. What if he fails? Ngunit itinaas ni James ang kanyang kamay sa kanila. Tumahimik kayo. Ngayon oras na para mag-focus kayo, Jose. Nabigo na tayo. Ngayon bigyan natin siya na pagkakataon. Hindi ito isang sugal. Ito ang huling pag-asa. Tinanggap ni Jose ang radyo. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. 8 taon kang pagsasanay, daan-daang emergency guidance, ang emergency landing, isang F-15 fighter jet. Lahat ng karanasang iyon ay para sa sandaling ito. Inilapit ni Jose ang radyo sa kanyang bibig. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang baguhan. Ito ay ang tingin ng isang instructor na naksanay sa daan-daang piloto. Ito ay ang tingin ng isang eksperto na naklaktas na daan-daang eroplano sa bengkat na kamatayan. Ito ay ang tingin ng lalaking tinaguriang boses na bakal. Hinawakan ni Jose ang radyo at nagsalita sa isang kalmado at malinaw na tono. November 7,742. This is Los Angeles Tower. Jose Santos speaking. Ang kanyang boses ay mas kalmado pa kaysa sa isang 30 taong veterano. I served as an aviation controller in the Philippine Air Force for 8 years. I am a specialist in emergency landing guidance. I have successfully guided hundreds of emergency landings, including fighter jets. From now on, follow my instructions precisely. I will bring you, your passengers and the patient down safely. Mayroong kakaiba sa boses ni Jose. Higit pa ito sa simpleng kahinahunan. Ito ay isang malalim na katatagan na tanging isang taong dumaan sa daan-daang pagsasanay lang ang makakapaglabas. Ito ay isang matibay na kaloban na hindi sumusuko anuman ang sitwasyon. Sa kabilang linya narinig ang nanginginig na boses ni Mark. Controller, can you really help us? I'm inexperienced. Naramdaman ni Jose ang panginginig ngunit kinontrol niya ang kanyang boses para hindi mataranta. Alam niya na sa sandaling ito ang bawat salita niya ay may malaking kahulugan sa 4 na taong nasa loob ng eroplano. Mark, you are a well-trained and capable pilot. You earned your license at 26 and have a year of experience. That's a solid foundation. You've been trained to remain calm in emergencies. Now is the time to use that training. Trust yourself. I know every system on this aircraft. Gulfstream G. 650. I have experienced successfully landing this model twice in an emergency. Now follow my instructions exactly. You can do this. Ang matata na kumpiyansa ni Jose ay naipasa kay Mark. Huminga ng malalim si Mark. Ang kanyang boses ay medyo kumalma. Okay. I'll listen. I'll try. Ang hangin sa control tower ay biglang napunong tensyon. Sina Mike at Brian ay nakatingin pa rin kay Jose na may pag-alala habang si James ay nakakrus ang mga braso at pinapanood ang bawat kilos ni Jose. Alam nilang lahat na ang bawat utos na ibibigay ni Jose ay magiging pakakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Inilatak ni Jose ang kanyang notebook at kinumpirma ang cockpit layout ng Gulfstream G-150. Mabilis na gumalaw ang kanyang mamata
At ang kanyang daliri ay itinuturo ang iba't ibang bahaging instrument panel. Walang nasayang sa kanyang makilos. Mark, first take 3 deep breaths. Slowly, deeply. With me. 1, 2, 3. Sa kabilang linya narinig ang pahinga ni Mark. Sumabay din si Jose sa pahinga. Ito ay isang basic na paraan para pakalmahin ang isang pilotong nagpapanik. Nagpatuloy si Jose. Good. Now let's check the hydraulic system status. Look at the hydraulic pressure gauge on the lower left of your instrument panel. Tell me the pressure readings for System A and System B. Sumagot si Mark. System A is 3,000 pounds per square inches in the green normal range. System B is 500 pounds per square inches in the red warning range. Tumango si Jose. Understood. System B is non-functional. But it's okay. We can land with just System A. The Gulfstream G650 is designed for this kind of situation. Now we will activate the auxiliary pump for System A. Ang mautos ni Jose ay nakakagulat na detalyado at sunod-sunod para bang nasa harap niya ang mismong cockpit. Look at the overhead panel above your head. On the middle left, there's a green switch labeled Hyd Pump Aux. It stands for Hydraulic Pump Auxiliary. Can you find it? Narinig ang paghahanap ni Mark? Found it. The green switch. Flip that switch up. The auxiliary pump for System A will activate and the pressure will rise. Nang ay operate, ni Mark ang switch, isang mekanikal na tunog ang narinig. I hear a sound. A whirring sound. System A pressure is up to 3,200 pounds per square inches. Numiti si Jose. Perfect. Now, we can operate the flaps and spoilers with System A alone. The System B failure is no longer a problem. Huminga ng mahina si Brian sa control tower. Incredible. He really knows. Tinitigan din ni James ang layko ni Jose at tahimik na tumango. Nagsisimula na siyang mapagtanto kung gaano kahalagang talento ang kanilang binalewala sa loob ng 3 buwan. Ngunit marami pa ring problema. Natitirang gasolina, 4 minuto. Golden time 4 minuto at 30 segundo. At ang hamog ay lalong kumakapal. Nagpatuloy si Jose sa pagbibigay ng utos. Mark, next we will set up the Instrument Landing System or ILS. Look at your navigation display. At the bottom of the screen, there's a section labeled Nav Radio. Tune the frequency there to 109.9. That's the frequency for runway 25, left at Los Angeles International Airport. Sumagot si Mark habang nag-ooperate. 109.9. Set. A green line appeared on the display. It's pointing towards the runway. Tumango si Jose. That green line will guide you to the runway. It's an electronic path called the glide slope. Don't look outside the window. You won't see anything in the fog. Just trust your instruments. I will guide you step by step. Your instruments will be your eyes. Ang boses ni Jose ay nanatiling kalmado at tiyak hanggang sa huli. Inutusan niya si Mark na dahan-dahang i-adjust ang altitude bilis sa direksyon. Disengage the autopilot. From now on, you will fly manually. Press the button labeled Autopilot. Hold the yoke lightly, not too tight. Gently as if you're holding a bird. Narinig ang paghawak ni Mark sa yoke. I'm holding it now. I can feel the plane's movements through the yoke. Nagpatuloy si Jose. Look at the primary flight display, your main instrument. There's a green crosshair in the center. Make small adjustments with the yoke to keep that crosshair centered. Sa radar screen, ang trajectory ng eroplano ay dahan-dahang pumapasok sa ideal na approach path. Ang dating hindi stable na altitude ay nagsimulang maging stable. Ang bilis ay naging constant. Pabulong na sinabi
ni James perfect. A perfect guidance. It's like a veteran instructor. Wala nang pangungutya sa mukha ni Mike. Seryoso siyang nakikinig sa mga utos ni Jose. Sa kanyang mga mata mayroong pakamangha at respeto. Ngunit bago lumapak isang bagong problema ang lumitaw. Ang nag-alalang boses ni Mark ay yumalingaw-ngaw. Tower. The landing gear. I've lowered it but the green light for the right main gear won't turn on. It might not be fully locked, namutla si Brian. If the gear isn't fully locked, it could collapse on landing. The gear could break, and the plane could flip over. Ngunit agad na tumugon si Jose. Walang bahid ng pag-alala sa kanyang boses. Mark, stay calm. There is a manual locking system. The Gulfstream G650 has an emergency procedure for this. Look at the floor on the right side of the co-pilot seat. There should be a red cover. Narinig ang paghahanap ni Mark. I see it. A red cover. It says, emergency. Open that cover. You should see a black handle inside. Turn that handle clockwise 20 times. Use your strength and turn it firmly. Narinig ang hirap na pagbihit ni Mark sa handle. Ang kanyang pahinga ay naririnig sa radyo. I'm turning it. Sync times. The 15, 20, isang click ang narinig. The green light for the right main gear is on. Ngumiti si Jose. Excellent. The landing gear is fully locked. Mark, you are a truly outstanding pilot. Now let's begin the final approach. Nachichirang. Gasolina 2 minuto. Golden time. 2 minuto at 30 segundo. Ang boses ni Jose ay nanatiling kalmado hanggang sa huli. Altitude 1,000 feet. Descent rate 700 feet per minute. Airspeed 140 knots. Perfect. Set flaps to 30 degrees. Slowly in stages. Inoperate ni Mark at ang eroplano ay pumasok sa landing configuration. Altitude 500 feet. You are perfectly on the glide slope. Mark, you are doing perfectly. Almost there. Almost there. Lahat sa control tower ay pigil ang hininga habang nanonot. Sa radar screen, ang eroplano ay bumababa patungo sa runway. Isang perpektong trajectory. Ang gabay ni Jose ay kasing tumpak ng isang textbook. Altitude 200 feet. Slowly reduce the throttle. Decrease engine power. 100 feet. Raise the nose slightly. Pull back on the yoke just a little. 50 feet. Hold it. Hold it there. Mula sa radyo narinig ang tunog ng mga gulong ng eroplano na dumadampis sa runway. Tudad sigaw ni Mark ay yumaling-aw-ngaw. We landed. We did it. I can't believe it. We really landed. Mula sa background. Narinig ang boses ni Dr. Richards. I can see the ambulance. We'll make it to the hospital. Patient, hold on. Just a little longer. Narinig din ang iyak ng ina. Tyler, we're saved. We're saved. The doctors are waiting. We're almost there. Isang malakas na palakpakan at sigawan ang sumabog sa control tower. Nagyakapan sina Mike at Brian habang sumisigaw. He did it. He did it. Unbelievable. He actually did it. Tinakpan ni James ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at umiyak. At tiningnan niya si Jose at walang imik na yumuko ng malalim. Ang sandali kung saan ang isang lalaking 30 taon ng veteranong controller ay yumuko sa harap ng isang baguhan. Kinuha ni Jose ang radyo. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ngunit may malalim na ginhawa. Mark, you did an outstanding job. Shut down the engines. Pull the throttles all the way back and turn off the ignition switches. The ambulance is arriving. The patient will be transported to the hospital.
You are all safe. Narinig ang humihikbing boses ni Mark. Controller, what's your name? Ngumiti si Jose. Jose Santos. Sumagot ang nanginginig na boses ni Mark. Mr. Santos, thank you. Without you, we. Thank you so much. You are a lifesaver. Narinig din ang boses ni Dr. Richards mula sa background. Controller Santos, you saved 4 lives. We will never forget this debt for the rest of our lives. You are a true professional. Ibinaba ni Jose ang radyo. Sa sandaling iyon lahat ng tingin sa control tower ay nakatuon sa kanya. Dahan-dahang lumapit si James kay Jose. May luha sa kanyang mamata. Tumayo siya sa harap ni Jose at yumuko ng malalim. Ang sandali kung saan ang isang lalaking 30 taon ng veteranong controller ay yumuko sa harap ng isang baguhan. At malapit na niyang sabihin ang isang taos-pusong pahingingang tawat. Jose, I am so sorry. Nanginginig ang boses ni James. Hindi ito isang formal na pahinging tawad. Ito ay isang taos-pusong pahingingang tawat mula sa isang taong lubos na napagtanto ang kanyang kayabangan at prejudice. Sa loob ng 30 taon mayroon siyang absolutong tiwala sa kanyang karanasan at pagpapasya. Ngunit ngayon nalaman niya na ang binatang Pilipino sa kanyang harapan ay may kakayahang higit pa sa lahat ng kanyang karanasan. Hindi kita tiningnan ng maayos. Ang iyong kakayahan, ang iyong dedikasyon, ang iyong halaga. Hindi ko nakita. Binalewala ko ang iyong karanasan mula sa Pilipinas at tinrato kang parang utusan. Pinagawa kita ngang gawing bahay at hindi man lang kita binigyan ngang mayos na training. Pinaglinis kita nga banyo, pinagtimplang ang kape. Kung wala ka, yung 4 na tao, 4 na buhay, mawawala sana. Patawarin mo ako. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni James. Isa siyang 55 taong gulang na lalaki. Ngunit sa sandaling ito kinikilala niya ang kanyang pagkakamali bilang isang tao. Tinitigan ni Jose si James. Ang kanyang tingin ay walang bahid ng galit o pagyayabang kundi isang tahimik na pag-unawa. Ginoong James, itaas ninyo po ang inyong ulo. Ang boses ni Jose ay malumanay. Sama-sama po natin silang iniligtas. Kung hindi ninyo po ako pinakatiwalaan, wala rin po akong magagawa. Sa pinakamahalagang sandali ginawa ninyo ang tamang desisyon. Ang desisyon ang isang 30 taong veterano na magtiwala sa isang buwang baguhan. Alam ko po kung gaano kalaking tapang ang kailangan para doon. Sapat na po iyon. Hinawakan ni James ang kamay ni Jose. Ito ay mainit at matatag. Tumulo ang luha mula sa kanyang mamata. Jose, ikaw ay isang tunay na profesional. Lumapit din sina Mike at Brian kay Jose. Ang kanilang mga mukha ay may halong ng hiya at pasasalamat. Unang nagsalita si Mike. Wala na ang kanyang dating kayabangan. Jose, ako rin, patawarin mo ako. Binalewala kita at hindi ko man lang tinawag ng maayos ang pangalan mo. Tinawag kitang Joe at kung ano-ano pa. Pinaglinis kitang banyo, pinag-usapan ang barbecue para maliitin ka. Ikaw pala ay isang tunay na eksperto, isang kakayahan na higit pa sa aming lahat. Yumuko rin si Brian. Ako rin po. Pinagawa kitang magawaing bahay at hindi ka binigyan ng mayos na training. Hindi ko man lang sinubukang tingnan ang iyong kakayahan. Dahil lang Asyano kami na maliit kita. Nakakahiya. Tinitigan sila ni Jose. Sa loob ng 3 buwan tiniis niya ang kanilang pagwawalang bahala at prejudice. Araw-araw siyang inutusan at binalewala ang kanyang presensya. Ngunit sa sandaling ito, pinili niya ang pagpapatawad, hindi paghihiganti o pagyayabang. Itaas ninyo po ang inyong maulo. Lahat po tayo ay nasa proseso ng pagkatuto. Marami rin po akong natutunan mula sa inyo tungkol sa sistemang Amerika. Sa loob ng 3 buwan habang ginagawa ko ang mautos ninyo, pinapanood ko ang trabaho ninyo.
marami akong natutunan doon. Hindi ko po ito magagawa mag-isa. Sa labas ngang bintana sa gitna ngang hamok makikita ang nga pulang ilaw nga ambulansya. Isang ambulansya ang huminto sa harap ngang 7742 at mabilis na kumilos ang medical team. Ibinaba si Tyler sa isang stretcher at dinala sa ambulansya. Kasama sina Dr. Richards at Sarah pati na rin ang kanyang ina. Umaling-aungaw ang sirena ngang ambulansya habang tumatakbo ito papunta sa ospital. Nagulat si Dr. Richards sa radyo. Tower, the patient has been safely transferred to the ambulance. Vital signs are stable. We are heading to the hospital now. We will make it for the surgery. We are within the golden time. Controller Santos, thank you. You didn't just save 4 lives. You saved a young boy's future. Narinig ito ni Jose at tahimik na ngumiti. Isang buhay. Isang buhay na ligtas. At sa isang ospital, isang 17 taong gulang na binatilyo ang makakaroon ng bagong pag-asa. Ang binatang mahilig sa musika ay may pagpapatuloy ang kanyang pangarap na tumuktok ng gitara. Ang dahilan kung bakit naging controller si Jose. Ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat ng pagwawalang bahala at prejudice. Ito iyon. Ang magligtas ng buhay. Iyon ang landas na kanyang pinili at ang halagang dapat niyang protektahan. Isang linggo ang lumipas ang control tower nang lakas ay gumagalaw gaya ng dati. Ngunit ang atmosphere ay lubos na nagbago. Nang pumasok si Jose para sa night shift, unang tumayo si Jams para batiin siya. Controller Santos, magandang gabi. Isang karanggalang na makatrabaho kaulit. Hindi na Santos o Joe. Isang formal na titulo na may kasamang respeto. Ngumiti rin sina Mike at Brian habang tumatango. Ang kanilang tingin ay punong taos pusong respeto. Umupo si Jose sa kanyang pwesto. Sa kanyang lamesa may isang maliit na card. Kinuha ito ni Jose. Nakasulat dito sa sulat kamay ngang isang bata para sa tagapagtanggol ng himpapawid. Salamat po sa pagligtas ng buhay ko. Matagumpay po ang operasyon. Sa bago kong puso nakakatagbo na po ako. Sabi nga, doktor, kung 1 minuto lang daw pong nahuli, hindi na raw abot. Dahil po ito sa inyo, Ginong Santos. Kapag gumaling po ako, gusto kong maging piloto. At husto kung makaroon na trabaho na nakpuprotekta sa buhay na makataw tulad ninyo. Hindi ko rin po susukuan ang gitara. Itutuloy ko po ang musika. Lahat po ito dahil binigyan ninyo akong kinabukasan. Tyler Anderson, 17. Sa likod ng cart may litrato ngang isang binatang nakangiti sa kama ngang ospital. Ang operasyon ay matagumpay at si Tyler ay nagpapagaling. Ang kanyang ngiti ay puno ngang buhay. Namula ang nga mata ni Jose, lumapit si James. Kahapon tumawag si Dr. Richards at si Mark. Naging perfecto rough ang operasyon ni Tyler. Naging possible dahil nakarating sila sa loop golden time. Kung nahuli raong 2 minuto, hindi na raw magiging possible ang operasyon. At may mensahe rin si Mark. Sabi niya ikaw daw ang nagligtas ng buhay niya. Dahil daw sa karanasang iyon naging tunay siyang piloto. Maingat na inilagay ni Jose ang card sa kanyang dibdib. Ligtas po si Tyler. Oo, dahil sa iyo, Jose. Dahil sa iyo. Dumating si Mike na may dalang 2 tasang kape. Inabot niya ang isa kay Jose. Jose, kape. Mukhang magiging mahaba ang gabi. Tinanggap ni Jose ang kape at ngumiti. Dati si Mike ang mag-utos kay Jose na magtimpla ang kape. Ngunit ngayon siya na mismo ang nagdala. Isang maliit na pagbabago ngunit may malaking kahulugan. Sinabi ni Brian mula sa harap ng computer. Jose, kahapon, may tawag mula sa EFA.
Gusto ka raw nilang italaga bilang special advisor para sa emergency response. Lalo na sa larangan ng night and bad weather landings. Gusto nilang gumawa ka ng training program para sa lahat ng controllers sa buong bansa. Idinagdag ni James at may tawag din mula sa Los Angeles Aviation Training Center. Gusto nilang magbukas ng emergency landing simulator course at gusto nilang ikaw ang maging head instructor. Siyempre ayusin nila ang schedule para may sabay mo sa trabaho mo dito at may darating ding commendation mula sa FAA administrator. Nagulat si Jose at tiningnan sila. Ako po. Tumango si James ng may seryosong ekspresyon. Siyempre. Sino pa ba ang mas kwalipikado kaysa sa iyo, Jose? Gusto rin naming matuto mula sa iyo. Sa loob ka 8 taon na kalako alam ko na ang lahat. Ngunit nang makita kita naintindihan ko, walang katapusan ang pag-aral. Pabirong sinabi ni Mike sa, totulang simula nung gabing iyon binabalikan ko na ulit ang emergency manual. Pagkatapos ng 20 taon, nang makita ko ang notebook mo, nalaman ko kung gaano karami ang hindi ko alam, lalo na ang hydraulic system ng Gulfstream. Wala akong kaalam-alam. Tumawa rin si Brian. Ako rin. Binabasa ko ngayon ang mga manual ng private jets. Na kunwari akong alam ko ang lahat dahil veterano ako, pero nakakahiya. Kapag naalala ko kung paano ka nag-aral araw-araw sa loob ng 3 buwan, naisip ko ano ba ang ginagawa namin. Tinitigan sila ni Yossi at tahimik na ngumiti. Magagino, lahat po tayo ay patuloy na natututo. Marami man o kaunti ang karanasan. Ang mahalaga ay ang pagnanais na matuto. Marami rin po akong natutunan mula sa inyo. Ang pagiging detalyado ang aviation system ng Amerika ang kanilang dedikasyon sa kaligtasan. At ngayong araw may isa pa akong natutunan na ang tao ay kayang aminin ang pagkakamali at magbago. Inilagay ni James ang kanyang kamay sa balikat ni Jose. Jose, isa lang ang tanong ko. Bakit mo itinago ang iyong karanasan sa loob ng 3 buwan ang 8 taon mo sa Philippine Air Force? Kung sinabi mo lang sana, sa simula hindi ka namin sana tinrato ng ganun, nag-isip si Jose sandali. Ang kanyang tingin ay napunta sa malayo. Ayaw ko pong makilala dahil sa nakaraang karanasan ko. Mahalaga po ang 8 taon ko sa Pilipinas, ngunit iyon po ay dun. Dito sa Amerika, nagsisimula po ako ulit. Gusto kong matuto mula sa simula at makilala dahil sa sarili kong kakayahan. Kung sinabi ko po agad ang aking background, huhusgahan ako nga tao base sa aking nakaraan. Gusto kong masuri base sa aking kakayahan dito at ngayon. Nakinig si James at tumango ng malalim. Kami pala ang hindi nagbigay sa iyong pagkakataong iyon. Hinusgahan ka namin base sa prejudice at hindi man lang sinubukang tingnan ang iyong kakayahan. Tinitigan ni Yossi si James at sinabi, pero sa huli binigyan ninyo po akong pagkakataon, di ba sa pinakamahalagang sandali kung kailan nakataya ang buhay ng 4 na taon nagtiwala po kayo sa akin? Sapat na po iyon? Nang gabing iyon pagkatapos ang trabaho umuwi si Jose at tumawag sa kanyang mga magulang sa Pilipinas sa pamamagitan ng video call tanghali sa Pilipinas. Lumabas ang mukhang kanyang ama at ina sa screen. Anak, kumusta ka? Na ikinuwento ni Jose ang manangyari sa loob ng 1 linggo. Ang eroplano sa gitna ng hamok, ang hindi sanay na piloto, ang buhay ng 17 taong gulang na binatilyo at ang milagrosong paglapag. Ang 3 buwan ng pagiging utusan at diskriminasyon. At ang huling pagbabago. Umiyak ang kanyang ina at ang kanyang ama ay tumangon na may pagmamalaki. Ipinakmamalaki ka namin, anak. Pero Jose, hindi ka ba nahirapan? 3 buwan kang binaliwala. Ngumiti si Jose. Mahirap po. Pero nakayanan ko? Dahil alam ko po na darating ang pagkakataon na may pakita ko ang aking kakayahan.
At ang mahalaga ay magpatuloy sa paghahanda para sa sandaling iyon. Sinabi ng kanyang ama Jose, di ba laging sinasabi ni, itay saan ka man magpunta, anuman ang gawin mo ang iyong makakaya. Ang resulta ay susunod na lang. At huwag mong husgahan ang tao base sa itsura. Opo tay. Hindi ko po nakalimutan ang masalitang iyon. Ginawa ko po ang aking makakaya. Kaya dumating ang resulta. At ngayon natutunan na rin ng mga Amerikano na hindi dapat husgahan ang tao base sa itsura. Nagtanong ang kanyang ina kinikilala, kana ba nila ngayon anak tumango si Jose? Opo nay. Ngayon tinatawag na po nila akong Controller Santos. Tinatrato na po nila ako bilang kasamahan bilang kaibigan. Ngunit ang mas mahalaga ay napatunayan ko po ang aking sarili. Hindi dahil sa karanasan ko sa Pilipinas kundi dahil sa aking kakayahan dito at ngayon. Pagkatapos ang tawag tumingin si Jose sa labas ang bintana. Kumikinang ang nga ilaw ng Los Angeles. Sa malayo maki, kita ang nga ilaw ng paliparan. Ang hindi mabilang na eroplano ay kumukutitap na parang nga bituin. Alam ni Jose na bukas at sa mga susunod na araw, tatayo siya ron at poprotektahan ang himpapawid. Ngunit hindi na siya nag-isa. Sina James Mike Bryan. Sila ay tunay na niyang makasamahan. Ilang araw ang lumipas, isang maliit na pagbabago ang naganap sa control tower. Sa tabi ing lamesa ni James may isang bagong bulletin board. Dito sa ilalim ng pamagat na emergency response manual nakalagay ang mga ginawang emergency procedures ni Jose para sa iba't ibang eroplano. Sinabi ni James, kay Jose, mula ngayon, lahat nagi controller ay pag-aaralan ito. Ang iyong kaalaman ay dapat nating lahat na ibahagi. Para sa susunod na may emergency, lahat tayo ay handang tumugon. Tinitigan ni Jose ang bulletin board. Maganda po iyan. Pero hindi ko po ito ginawa mag-isa. Ito po ay isang bagay na gagawin nating lahat ng sama-sama. Kumuha si Mike ng panulat. Kung ganun ako ang unang magdadagdag, crosswind landing assistance technique sa fog. Yung itinuro sa akin ni Jose. Tumawa rin si Brian. Ako naman, idadagdag ko ang pilot, psychological support method sa night instrument landings. Natutunan ko iyan habang pinapanood ang gabay ni Jose. Nagtawanan sa control tower. Wala na ang malamig na atmosphere. Ito na ngayon ay isang team na sama-samang natututo nagrerespetuhan at lumalago. Isang gabi nakatayo si Jose sa tabi ngang bintana ngang control tower nakatingin sa kalangitan. Ang mailaw nga eroplano ay kumikinang na parang mga bituin. Lumapit si James. Jose, anong iniisip mo? Sumagot si Jose habang nakatingin sa himpapawid. Sa itaas eng kalangitan maraming buhay ang nakasakay. Mga taong lumilipat patungo sa kani-kanilang destinasyon. Mayroong bibisita sa pamilya, mayroong makikipakita sa minamahal, mayroong nahahabol ng pangarap at mayroong nagsisimula ng bagong buhay. Tayo ang mga taong gumagabay sa kanila ng ligtas. Tumango si James. Tama, iyan ang ating trabaho. Nagbatuloy si Jose Opo. At para magawa ng maayos ang trabahong iyon, kailangan nating magpatuloy sa pag-aral. Marami man o kaunti ang karanasan anuman, ang nasyonalidad anuman, ang kasarian, ang mahalaga ay ang kakayahan at dedikasyon. At higit sa lahat ang hindi paghusga sa tao base sa itsura. Tinitigan ni James si Jose at sinabi, Jose, ang itinuro mo sa amin ay hindi lang tungkol sa aviation techniques. Itinuro mo kung ano ang isang tunay na profesional, kung ano ang tunay na teamwork. At kung gaano kapanganib ang prejudice? Ngumiti si Jose. Natutunan ko rin po na ang tiwala ay lumilikha ng himala. Kung hindi po kayo nagtiwala sa akin wala pong mangyayari. Magkatabi, silang nakatayo nakatingin sa kalangitan. Sa ilalim
ng mailawong control tower, hindi na sila senior at junior. Sila ay makasamahan makapartner na makasamang nakpo-protekta sa himpapawid. Ang kwento ni Jose Santos ay hindi lang isang simpleng success story. Ito ay isang kwento tungkol sa tapang na malampasan ang prejudice at isang kwento tungkol sa paniniwala na ang katotohanan ay laging mananaig sa huli. At higit sa lahat isang kwento kung paano ang dedikasyon ng isang tao ay maaring magligtas ng 4 na buhay at magbago ang isang buong organisasyon. Ngayong araw sa control tower ng Los Angeles International Airport umaalingaw-ngaw pa rin ang boses ni Jose. Isang boses na kalmado, tumpak at mapagkatiwalaan na gumagabay sa maraming eroplano ng ligtas. At lahat ng nakakarinig sa boses na iyon ay alam na sa itaas ng himpapawid mayroong isang tunay na propesyonal na nagpoprotekta sa kanila. Ilang buwan ang lumipas formal na pinarangalan si Jose ng Federal Aviation Administration, ang Distinguished Air Traffic Controller Service Award, ang pinakamataas na karangalan. Dumalo sa seremonya sina James, Mike at Brian. At bilang mga espesyal, na panauhin nandun din sina Mark Dr. Richards at si Tyler kasama ang kanyang pamilya. Tumakbo si Tyler kay Jose at niyakap siya. Ginoong Santos, salamat po. Magaling na po ako. Papasok na po ako sa kolehiyo sa susunod na taon. Mag-aral po ako ng musika at magiging profesional na gitarista. At sa hinaharap kukuha rin po ako ng lisensya sa pagpipiloto. Gusto kong makaroon ng trabaho na nagpoprotekta sa buhay ng mga tao tulad ninyo. Hinaplos ni Jose ang ulo ni Tyler. Tyler, kaya mo yan. At tandaan mo ito saan ka man magpunta anuman ang gawin mo. Gawin mo ang iyong makakaya. Hindi mahalaga ang nasyonalidad o itsura. Ang mahalaga ay ang iyong puso at ang iyong kakayahan. Tumango si Tyler habang umiyak. Pagkatapos ang seremonya tumayo si James sa tabi ni Jose. Jose, ipagpatuloy nating protektahan ang himpapawid ng makasama. At patuloy tayong matuto. Mula sa iyo at mula sa isa't isa. Sumagot si Jose na may ngiti. Opo. Sama-sama po tayo. Sa labas ngang bintana. Sa kalangitan ng Los Angeles, isang bagong eroplano ang malapit ng lumipad. Sa eroplanong, iyon may mga taong nagahabol ng pangarap mga taong makikipakita sa minamahal mga taong nagsisimula ng bagong buhay. At sa control tower naroon ang mga taong nagpoprotekta sa kanila. Iba-iba ang kanilang nasyonalidad at taon ng karanasan. Ngunit sila ay pinakbuklot ng isang misyon, protektahan ang himpapawid, protektahan ang buhay. Iyon ang kanilang karangalan. Dito tunay na nagsisimula ang kwento ni Jose Santos. Ang bagong kwento ng isang taong nalampasan ang prejudice, napatunayan ang sarili sa pamamagitan ng kakayahan at nakaroon ng tunay na mga kasama. Sa itaas ng himpapawid, isang bagong buhay ang muling kumikinang. At sa mataong nagpoprotekta sa buhay na iyon naroon si Jose. Isang Pilipinong controller na tahimik ngunit matatag na nagbabantay sa himpapawid. Ito ay isang kwento ngang paniniwala sa walang hanggang potensyal ngang tao. At isang kwento ngang pag-asa na ang tunay na kakayahan kahit ano paman ang lahi, wika o prejudice ay tiyak nakikilalanin.